Okay mga boss, welcome back. Tamang-tama may mga nabasa tayong mga comment, mga messages at saka mga ano. So pag-usapan natin yung about sa pagpipresyo ko ng amplifier kasi lagi yung topic eh. So hindi ko naman totally parang na-disclose o ano. Pag-usapan natin kasi ako po wala pa akong standard o fixed na labor ng singilan. O labor nga parang sa mga ginagawa ko. Parang sabihin natin for yung humanitarian reason, wow, social for yung humanitarian, hindi ko nga ma-pronounce. For yung hindi ko na ma-pronounce. Basta ganun mga boss. Iba-iba kasi yung price ko. Depende sa price value ng pinapagawa. Halimbawa, mga mumurahin lang naman na integrated amplifier. For example, kuha tayo ng board. Ganito. Halimbawa, yung amplifier nyo, mga ganito lang ang laman. So, kaya kung marami tong sira, tapos punta tayo sa pinaka mahirap na part muna. Halimbawa, sobrang dami niyang gagawin tapos kino-compute ko na. Parang ganitong trouble ng amplifier, halimbawa ganito. Ito mismo, example ganito, mga maliliit na amplifier, di ba? Pag umabot siya ng gagastos yung may-ari ng mga 1K pataas tapos kasama na din ang labor, kakausapin ko na yung may-ari. Willing ka bang gumastos ng ganito? Kasi syempre siyang magbabayad. Hindi naman ako papayag na gagawin ko to tapos mag-aaksaya ako ng oras ko na hindi ako mabayaran ng tamang labor sa ganito. So kausapin ko muna, willing ka ba ganito, kukontratahin ko na lang. So boss, mga ganito papalitan dito, medyo marami-rami o kaya medyo tawag dito, may dito, maraming kinalawang, parang ganon, loaded yung mga capacitor kasi ganito mga capacitor. For example, mga gawin nating 1.5 mga. So kakausapin ko gusto mo pa ba itong ipagawa, gagastos ka ng ganito. Ngayon kung magbibigay tayo ng presyo na hindi naman tayo logi. Siyempre, naghahanap buhay tayo. Kailangan hindi tayo logi. Parang ganun. Kung hindi kumbaga, hindi kami magkakasundo o kumbaga, dihado ang isa sa amin o talaga, sasabihin ko na ganun. Huwag na lang natin gawin. Halimbawa, hindi niya na kayang gastusan ng ganun. Tapos, bili na lang ng bago. Yun ang pinaka the best yan. Pag mga ganitong maliit, example, ganito. So ito example ng mga amplifier na 5 auto generic. Halimbawa, may mga generic kayo na 5 auto. Pag ito naman gumasos dito yung may-ari ng mga abuti ng 2,000, 1.5 pa 2,000, kakausapin ko din. Siyempre, kung halimbawa ganito, di ba marami itong sira kadalasan sa mga nabablog ko, kinakausap ko yan. Paano ko ngayon naglalagay ng labor ko? Yun ang So, yung labor ko kasi mga boss, depende. Halimbawa, mga basic lang ang minimum na labor ko sa amplifier talaga. Halimbawa, nagpalit ng volume. So, sa akin kasi, pag nagpapalit ng volume, may minimum ako na labor. Ang minimum ko na labor ay 350. Yan. Pinakamura yan o pinakamababang labor ko na yan. Nagpapalit lang ng volume, wala nang gagawin na iba, magpapalit lang ng volume, 350 kasama na yung volume o yung potentiometer. So pag naman may mga iba pang gagawin, so umaangat din, depende sa gravity ng sira. So halimbawa may iba pang gagawin pag mga palit potentiometer, mga so add up na yon mga boss. So nagsisimula tayo sa 350 pataas. So ginagawa ko ng ganon kasi may mga times naman na may ginagawa tayo na napakasimple lang ng sira. Halimbawa, sabihin na natin itong pinaka-classic, kati ng ilong ko mga boss, pinaka-classic. Sabihin na natin classic talaga, yung pinaka-common na linyahan ng mga customer, di ba? Sira lang yung fuse. May encounter talaga ko noon, sira yung fuse. Pagkabit ng fuse, okay talaga. So mga ganon, 350 pa rin yun. So pataas na 'yon. Depende sa wala tayong fixed na labels na halimbawa malala,
magaan. So nagdidepende ako sa sira. Yan, nagdidepende ako sa gravity ng sira. Para maging fair tayo. 'Di ba? Para hindi naman ako lugi. Halimbawa, kung sabihin na natin ang labor natin ay 1,000, 1K ang labor. Parang napaka-unfair naman, magpapalit lang. Para sa akin alam ko baka may magalit sa akin na ibang technician. Pero para sa akin, for humanitarian reason, yan, makatao. Bilang makatao kasi as a technician, makatao din ako. Makatao din ako mga boss. May konsiderasyon din ako. Yan, kaya wala akong fixed na labor. Halimbawa, nagpalit lang ako ng plug. Nagpalit lang ako ng plug ng amplifier. Sisingilin ko na ba siya ng 1K na labor? Kasi yun ang labor ko. Sa ibang technician, pwede nilang gawin yun. Pero ako, kahit papano, nagbibigay pa rin ako ng konsiderasyon. So pag ganyan mga nagpapalit ng plug, pwede dyan minimum 350. O kung medyo mas galante pa talaga, kasi tayo may binabayaran tayong pisto. Tapos nagbabayad tayo ng permit sa so may mga binabayaran tayo. Kaya kailangan maglagay tayo ng minimum na labor. So sa iba, sa sobrang galante o sobrang bait na technician, yung iba hanggang 150 kaya yun papalit lang ng plug. Pero sa akin mayroong ganun 350 para kahit papano intact pa naman yung aking dangal. Kumbaga anong tawag nila dyan hindi ko naman binaba masyado yung pagiging technician ko, kumbaga pero may may konsiderasyon tayo. Yan, halimbawa yun nga, plug, pwede ko ba sigilin ng 1,000? Sa iba pwede lang gawin yan kasi naglagay sila ng may iba kasing technician na naglagay sila ng basta gawin ng amplifier magaan, sa mahirap ang sira, 1,000 labor o kaya 800. So may iba naman na mayroong ganon, fix sa 800 yung labor kahit anong sira. Actually nadaanan ko din yan kasi mga boss, namasukan din ako ng shop dati. So ilan ba yung namasukan ko shop sa probinsya? Namasukan ako mga 2 shop doon. Tapos dito sa Maynila, ganon din. So ang labor talaga, halimbawa nung panahon naman na medyo bata-bata pa ako, puro TV talaga ginagawa namin. Halimbawa sa TV nun, kung tama yung pagkakaalala ko, dito sa Maynila yun 250 ata sa 14 inches, tapos 350 sa 21, tapos 500 ata pag mga 25 inches na pataas, yung malalaki na yun Parang fix ang labor, mapadali at ang sira, mapadali at saka mapatagal. O kaya yung sinasabi ng bagong fix pa rin ang labor. At ginagawa ko yan ng yung mga early days ko na nagtayo ako ng shop. Actually hindi talaga totally shop na ganito, parang yung bahay ko parang ginawa akong shop. Yun yung mga early days ko na inadapt ko yun. Anong size ng TV na dadalhin sa akin, 250 ang labor ko, yan. Abutan ako dyan ng siyam-siyam, 250 ang labor ko plus pyesa. Madali ko magawa, 250 pa rin yun. So paglahon ng panahon, sabi ko parang hindi siya base na rin sa experience ko, parang hindi siya akma. Parang hindi siya akma sa lalo na nung halimbawa may mga binabayaran na tayo parang hindi akma. Kaya ang ginawa ko na lang depende sa trouble. Kasi syempre, halimbawa, ginawa ko yung isang amplifier mga 3 araw. So napaka unfair naman kung ang label ko ay 350 pa rin. Parang talong-talo ako sa oras nun kasi kung gaano katagal mo ginawa, ganoon din katagal yung time na mawawalan ka ng kita. Parang ganun. So kaya binabase ko din. So medyo mahirap-hirap ang sira, mag-a-adapt din tayo sa labor. At okay naman siya na na-adapt ko naman at tinanggap naman ng mga customer ko yung ganong setup. Kaya sa mga magpapagawa, talsik laway pa ako. Sa mga magpapagawa, yan mga boss, depende sa sira yan. Titingnan muna natin, tapos kumbaga pwede tayo mag-initial check up, tapos estimate muna. So tandaan mga boss, yung estimate ay
estimate lang, hindi yun yung pinaka final na ano kung magkano yung damage or charge sa pinapagawa nyo. Kasi lagi ko tong na-experience sa mga customer ko. Pag binigyan mo ng estimate, tapos okay lang sana kung ang resulta pagkatapos ng ginawa natin ay mas mababa doon sa estimated na price natin. Paano pag sumubra? Gulo na yan mga boss, gulo na yan. Magtatalo na kayo ng customer, lalo na yung hindi naman lahat kasi ng customer ay nakakaintindi o kumbaga nakikinig ng paliwanag. Hindi lang naman isang tao, kumbaga sabihin na natin 40% sa mga naging customer ko ay hindi naman sa parang hindi makaintindi, parang gano'n. So pag sinabi, hindi ko lang alam kung hindi makaintindi or may iba naman kasi na nagmamaang-maangan, baka sakaling makalusot. Yung mga gano'n para makatipid, alam naman natin yun. Di ba, in-estimate natin yung halimbawa, in-estimate natin yung amplifier. Boss, baka gumastos ka nito ng mga 1.5 sa tansya ko lang. Yan, may kadugtong pa sa tansya ko lang ha. Baka, posible. Pero sinasabihan ko yan na, boss, pwedeng lumampas yan, pwedeng hindi. Pero ang papasok sa isip ng customer, sana bumaba o. Boss, okay na yung amplifier mo. O magkano yung nabot? Boss, umabot ng 2,000. Ha? Akala ko ba 1.5 lang ang babayaran? Ganun agad. Akala ko ba 1.5 lang yung babayaran ko? Ganun agad ang linyahan ng customer. Sabi ko, boss, yun ha? Estimate natin yun. Hindi naman natin hindi naman natin sinabi na yun ang babayaran mo. Estimate po yan. Kaya may mga customer din na estimate muna. May mga customer nga na nagchat-chat sa akin o may mga kahit mga walk-in pumupunta dito. Wala pa yung unit. Boss, magkano nga abutin pa ganitong sira? Sagot ko naman tingnan muna natin. Pag binigyan mo ng estimate yun, ito, ako din mismo naka-experience na ng ganito. Binigyan ko ngayon ng estimate. Ngayon hindi ko alam na malala pala sira. Akala ko wala. Pagdating dito, ay, sabi ko boss, hindi yan ganun sa estimate natin. Kumbaga, yung estimate natin na binigay sa iyo ay hindi akma diyan sa problema. Sabi mo ganito lang ang gagastusin. Binitbit ko pa tong parang kasalanan ko patuloy ngayon, parang ganon. Kaya may mga customer din na iba-iba. Pero alam niyo mga boss, lalo na yung mga naging customer ko na viewers ko, nagpapasalamat talaga ako kasi halos wala akong problema. Napaka-smooth ng transaction namin, madaling kausap. At yung iba na medyo may extra, abay may tip pa sa akin, may pasobra pa yan. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga customer ko na may pasobra. Mukhang pera lang ang dating. May pasobra. Siyempre, binibigay yan tanggapin natin. Pero yung mga customer naman natin dito sa walk-in, minsan talaga medyo may pagka-natma ko. May pagka-natma ko. Sa bagay, ganito na talaga sa lugar namin. Hanggat maaari, survivor mga tao dito. Hanggat maaari, makakaisa. Kumbaga, kung papayagan mo silang isahan ka, ay talagang gagawin nila. Di ba? Parang ganun. Parang hanggat maaari kung may isahan ka, kumbaga magugulangan ka talaga nila. Wala nang puro konsensya. Kaya tumigil ako sa pag-repair ng TV nung pumasok na yung LED TV. Kasi nga natma ko nga. Natma ko. Mayroon nga, ito recently lang, may customer ako na dati kong suki, tapos tumigil na ako sa TV. Nagrereklamo. Sinusumbong sa akin yung kabilang pagawaan. Akala siguro kakampihan ko. Boss, bakit gano'n yung TV ko? Pinagawa ko ng pinagawa ko ng nakaraang linggo. Ngayon, nasira na naman. Sabi ko, magkano ba binayad mo? Sabi niya, 500. Ano ba, sira? Sabi niya, papalitan daw niya lahat ng backlight, tapos 500 ang bayad. Sabi ko, kasalanan mo yun. Sabi ko, boss, walang ganon. Papalitan lahat ng backlight, tapos 500 lang ang bayad, kasama na labor. Kasama na labor. So, yun mga boss, binigyan ka din ng
binigyan ka din ng leksyon ng technician na walang ganon. Kaya ganon nang nangyari dyan. Baka isang bumbilya lang ang pundido, pinatungan lang tapos gumana, napundi na naman yung iba ganon. Sabi ko, kuya, wag mo kasing baratin. Ang singilan talaga niya nasa 1,000 plus. Hindi ko lang alam yung eksaktong singilan. Depende sa size kasi yan. Wala akong idea sa mga backlight. Pero alam ko yung mga pricing. Hindi ganun na 500 kasama na backlight. So kung may makarinig nito na mga technician na malapit dito sa lugar ko, iwas na kayo mga boss. Kung ayaw nyo. Hindi naman sa na ko. Pero alam nyo, ang maganda lang dito sa lugar ko. Kahit sabihin na natin na not mako yung mga customer dito. Ano yan mga boss, yung iba naman ganun talaga. Pero yung iba naman natural na yung pagiging not mako, pero hindi yan nagpapalit ng technician hangga't maaari. Parang kunyari sa akin, hangga't maaari yung may mga appliances lang na kaya kong gawin, sa akin pa rin ipapagawa. Halimbawa, TV, tinanggihan ko na, hindi na ako gumagawa ng TV, pero magpapagawa yan sa iba. Halimbawa, yung mga hindi ko lang kaya, TV, papagawa na sa iba TV, pero yung iba nilang appliances sa akin pa rin papagawa. Parang yun lang din nakaka-proud dito sa mga customer ko dito. Kasi para kasi mga boss, pag nagkakaroon ka ng nag-shop ka, o itong pinakahanap buhay ko, nagbi-build ka din ng community. So paglaon ng paglaon, dapat dumadami yung customer mo. Hindi naman dumadami yung iba, baka pero dumadami yung customer mo, at dumadami na rin yung mga kaibigan mo. Hanggang sa yung mga customer mo naging kaibigan mo na rin, naging ka-close mo na rin. So hindi ka mawawalan ng customer. Tandaan nyo mga boss, yung mga shop na palipat-lipat ng pisto na hindi may ibig sabihin yan. Ako dito sa shop ko. Itong shop lang ito mismong inuupuan ko. Nasa na ako dito. Since 2015 ako dito. Magsasampung taon na pala ako sa 2025. Hindi lang halata. Pero bago dito, yung katabi ko, diyan muna ako nag-shop. Tapos, yung sa M. Luwilier, nag-shop din ako diyan. Palipat-lipat lang ako ng pero hindi yung lumilipat ako ng ibang lugar kasi halos andito na rin yung andito na rin yung mga customer ko. Kumbaga, bago pa ako nag-vlog o bago pa ako naging content creator, dito pa lang sa lugar namin nabubuhay din naman ako Kumbaga, bago pa ako nagkaroon ng mga mababait na customer at mga galante na customer sa social media, itong mga customer ko na kahit sinasabi kong natma ko yan, siguro for almost 20 years, magti 20 years na ako dito sa barangay na to. Siguro masasabi ko na sila ang bumuhay sa akin at saka sa pamilya ko. Kasi matagal-tagal na rin ko dito Kahit natma ko, kahit sinasabi kong natma ko yan yung mga pinapagawa nila, yun ang source of income ko O, di ba? Kaya kung may mga shop kayo na ma-encounter na palipat-lipat ng pisto, hindi ko lang alam, pero may iba dyan naghahanap ng mas malakihang kita, o may iba dyan na may mga atraso. Kayo nang bahala mag-isip. So yun lang, napahaba yung kwento. Maraming salamat pala mga boss. Medyo okay na yung pakiramdam ko kanina. Masama, subang init kanina. So hanggang sa muli, salamat kay DB Noitic Vlog ng pang-ayuda niyang cup. Yan. Bumagay din naman sa akin. Maganda. Sa daw nito, sa produkto nila. May kasamang chinilas, dalawa yon. Yung t-shirt, andun pa, hindi ko pa nasusuot. Yung chinilas, si Mrs. ang gumamit kasi kasya sa kanya. Marami saka may sticker. Tsaka, tika lang mga boss. Shoutout sa mga nandito. Sana madagdagan tong sticker ko. Actually, dapat ako talaga yung ako yung mamimigay ng sticker. Kaya lang, nag-iisip pa kasi ako ng concept. Gusto ko kasi magpagawa ng sticker na sarili ko. Pero
finalize na isa kumbaga isang disenyo na lang, kumbaga undecided pa ako, kaya wala pa akong sticker. Pero mga boss, pag medyo kumita na tayo dyan sa YouTube, magkakaroon din tayo ng sticker. Pero sa ngayon, sa mga viewers ko dyan, baka naman may sticker kayo. Shout out kay Big Daddy. Sino nga ba nagbigay sa akin ito? Doon lang sa Raon na meet ko, tapos binigyan ako ng sticker. Ito naman kay Master Mojajos Technique. May YouTube channel to mga boss, pa-subscribe na rin. Admin namin to sa Electronics Technician. Tapos ay ito, ba't natatanggal yung dikit ng kay DB Noitic Vlog. Vlogger din to mga boss, may YouTube channel to. Madalang lang ata maka-upload ngayon kasi busy. Pa-subscribe na rin. Actually meron pa akong isang sticker na nawawala, yung binigay ni Boss Efren Santos sa New Generation Tech. Hindi ko lang mahanap kasi na dinikit ko yun sa simento, kaya lang hindi ganong makapit yung adhesive niya, kumalas. So hindi ko na mahanap, para pag mahanap ko idikit ko dito. So sa mga dyan, mga vlogger din yung viewers ko, baka naman may sticker kayo, pandikit dyan. Actually yan license plate ko to ng business ko dito sa business ko. Wala na to kasi iba na yung namin kulay ay, hindi makita. Ayun, kulay orange na nagpalit na ng So, 200 din to, kaya sayang, no? So, may mga business permit. Yun lang mga boss, mahaba na yun. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.